Arsalan, Idol, ang mga nanay nyo! Salita ni O'Hara. Sa pagkakarinig ng dalawa sa sinabing yun ni O'Hara, agad naman na tumakbo ang dalawang binata dahil si O'Hara na nga ang tumapos sa kalaban ng mga ito. At sa kaguluhang nagaganap, Dato, mauna ka na rin. Mas kailangan kanila sa turugan. Ako na bahala dito! Salita ni Sael. At sa pagkakarinig nun ng Dato, agad na niyang tinuluyan ang magkabilang hawak niya na abat sa kanyang mga kamay. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Pagkatapos nun, antayin kita doon, Manong. Bigkas ni O'Hara, sabay kaagarang paglipad nito patungo naman sa turugan niya. At sa kanyang pag-angat sa himpapawid ay direkta nang lumipad ito sa direksyon ng natutupok niyang turugan. Nakita pa niya noon si Idol at Arsalan na tumatakbo sa kalupaan. Ngunit hinayaan na lamang niya ang mga yun at inunahan na ang mga ito sa pagpasok sa turugan. Agad na dumapo noon si O'Hara kung saan nakatirik ang kanyang turugan at ang kanilang tahanan. Hiyaw. Hinagpis. Pagngingit-ngit ng naglalagablab na apoy. Yun ang kanyang nadatnan. Ngunit di na yun importante kay Dato O'Hara ng mga sandaling yun dahil sa paglapag niya ay ang tanging hinahanap niya na lamang ay ang kapatid nito at ang kanyang asawa o ang kanyang buong pamilya, hanggang sa nakita nito ang isang balbal na tumatakbo. Maladato! Maladato! Sigaw pa noon. Sinalubong naman yun ni O'Hara. Pagkatapos ay agaran na, Manong, asan si Mael, ang kapatid ko at ang aking asawa? Tanong ni O'Hara. Hindi ko na alam. Kanina, Maladato, nung patakbo sila, nakita ko lang sila kanina na papatakbo sila papalabas ng baryo. Ngunit di ko na alam kung saan sila nagtungo dahil sa maraming abat na humahabol sa kanila. Tingin ko, patungo sila sa ilog kung saan tayo nagkita nung una. Salita ng abat. Sabay, Maladato, aalis na kami. Mukhang ang rebelyon na to ay siya nang tuluyang wawasak sa turugan. Ang mga abat ay pinapatay ng ibang lahi dito, maski kami ay nadamay na. Salita ng balbal. Sabay takbo na nito papalayo. Nakasalubong pa ng balbal noon ng dalawa, si Arsalan at si Idol, dahil dumating na rin sila sa baryo na natutupok na nga ng mga sandaling yun. Idol, Arsalan, tumungo kayo sa direksyon na yun, papuntang ilog. Lilipat ako himpapawid para mas mabilis kong matanaw kung nasaan ang inyong mga ina at ang tatay mo, Idol. Natitiyak kong kasama nila si Mael. Napatango na lang noon ang dalawa ng mga sandaling yun at agaran na ngang tumungo sa sinabi ng Dato. At mukhang sa tingin ng dalawang binata, mukhang kanina pa naganap ang pagkasira o pagkasunog ng kanilang baryo. Mangilang-ilang tao na lang kasi ang nasa turugan noon. Dahil sa panaka-naka na lang ang pagtakbo, ang paghiyaw ang naririnig nila. At wala na silang ibang makita kundi ang pagnit-ngit ng apoy sa kapaligiran, dala ng mga natutupok na mga kabahayan doon. At sa paglipad naman ni Dato O'Hara sa himpapawid, doon ay natanaw niya ng buo ang malawak nitong turugan na binuo, na ngayon ay tuluyan na ngang nasira. Sa katunayan, kung pagaganahin natin ang ating mga imahinasyon sa pagkakataong ito, gusto kong ilagay nyo ang inyong imahinasyon, mga kabagis, sa tabi ni O'Hara habang nasa himpapawid ito.
para maramdaman nyo ang kasalukuyan ng nagaganap sa matagal ng panahon na binuo ni Dato O'Hara na turugan na ngayon ay pabagsak na. Dahil sa mga sandaling ito, parang tumigil ang mundo sa mga mata ni O'Hara at mababanaag mo sa kanyang mga mata ang labis na kalungkutan. Dahil kung masakit ang masunugan ng bahay, iyon pa kayang masunugan ang buong baryo na binuo mo. Wala na. Wala na. Yun ang mga bigkas na namutawi sa kaisipan nun ni O'Hara sa pagkakakita niya dito. Masakit man natanggapin na ang baryo ng mga aswang na nakilala ng ibang tao sa labas sa isang gabi lang ay mawawala na nga ng tuluyan. Hiyaw, hinagpis, yun ang maririnig mo sa paligid. Naalala tuloy ni O'Hara ang nangyari din sa turugan na una nilang tinakasan ni Lucila, pati ang baryo ni Mang Pasyo o ang kanyang napangasawa na si Atara. Ganun na ganun din ang nangyari. Para bang naisip nito na bakit palaging ganun na lang ang kinahihinatnan ng lahat ng nadadapuan nilang lugar? Isa ba silang sumpa na magkapatid? Pero ang nais lang naman nila ay mamuhay ng matiwasay, nang walang gulo para sa kanilang pamilya. Ngunit parang kusang dumarating na lang ang pagkakataon na ito ay nasisira. Pinigilan noon ni O'Hara ang emosyon sa kanyang sarili at pinakalma sa kalungkutan nitong nadarama. Dahil sa meron pa siyang hinahanap, ang kanyang asawa o ang kanyang buong pamilya na nga. Dahil sa isip niya noon, kahit yun na lang ang matira sa kanya. Kasi alam niyang tapos na ang baryong kanyang pinamahalaan ng matagal na panahon at minahal. Nang biglang nagkulay abo na naman ang mga mata ni O'Hara at parang lumapit ang mga bagay-bagay sa mga mata nito. At mula sa di kalayuan, nakita niya si Mael na buhat-buhat si Mang Pasyo sa likod nito. Pagkatapos, sunod si Lucila kasabay ng kanyang asawa. Dali-dali nang lumipad noon si O'Hara patungo sa kinalalagyan ng mga ito. At habang papalapit noon si O'Hara sa mga yun, tinatanaw pa rin niya ang paligid dahil tinitignan din niya ang dalawang binata. Ngunit di niya yun makita. Pero dumuretso na rin si O'Hara sa asawa at kapatid nito at bayaw, kasama ang kanyang biyanana. Dahil kailangan niya munang siguraduhin din ang kaligtasan ng mga yun. At sa mga ilang sandali nga sa kalagitnaan ng kaguluhang nagaganap sa paglapag ni O'Hara, Mahal, kuya, nasan si Arsalan? Nasan si Idol? Tanong ng dalawang babae na halos magkasabay pa. Dato, bayaw, nasaan ang mga bata? Tanong naman ni Mael. Sumagot naman si O'Hara nun ng, Bakit di pa sila dumarating? Inutusan ko sila na tahakin ang daang to para sundan kayo. Tugon ni O'Hara pagkatapos nitong makitang nasa maayos naman na kalagayan ang kanyang asawa at kapatid. Pati si O'Hara, wala na ang baryong binuo mo, anak. Singit naman ni Mang Pasyo. Nanooy kabababa lang sa likuran ni Mael. Nanoon mo rin lang makikita ang kalungkutan sa kanyang muka sa kabila ng pagiging mapagbiro nito. Samantala, habang nag-uusap ang mga yun, lingid sa kaalaman nila na sa isang banda ng daanan papuntang ilog ay napapalaban na ang dalawa, si Arsalan at si Idol. Nasa estado na sila ng kombinasyon ng kanilang lahi at sa itsura ng mga yun ay parang mas matimbang ang pagiging gabunan ng mga ito dahil nasa pagmumuka sila ng isang malaking aso na ang postura ay parang sa tao na matitipuno ang pangangatawan. Kaya naman, Arsalan! Sa likod mo! Sigaw ni Idol. Sabay sunggab sa aatake sa kanyang pinsan. Tinalon niya ito
dahil sa isang abat yun na dadagit kay Arsalan. Sa pagsunggab nito ay tumaob sila sa lupa habang nagpapambunok. Tangil pa ni Idol, sabay bali nito ng pakpak ng abat. Pero pagkabali ni Idol ng pakpak ng abat, isang kalmot naman ang tumama sa kanyang likod, habang si Arsalan noon ay nakikipagpambuno naman sa dalawang abat. Balibag ni Arsalan sa puno ng isa nitong katunggali, sabay baon ng kanyang mga kuko. At sa pagkalmot naman ng isang abat kay Idol, nasugatan siya, pero di niya ininda yun at kanya yung hinarap. Sa pamamagitan ng tinalon niya ito, sabay kagat sa liig nun. Sumirit ang dugo nun dahil sa biglaang pagkakabaon ng pangil ni Idol dito. Kasunod ng pangingisay nun na parang manok, kayang makipagsabayan ng dalawa na makipagdigma sa mga abat. Dahil nga sa mas mababang uri lamang yun, ngunit lamang ang panig ng abat. Kaya naman, hindi na nagawang makaalis ng dalawa sa parting yun ng daanan sa kadahilan ng abala na ang magpinsan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ngunit sa mga sandaling ito ay parang hindi pumapanig sa kanila ang pagkakataon dahil paglipad ng isang sibat na bolo sa kinalalagyan nila, tapos ay sumunod pa ang ilan sa sibat na tamaan naman ang isang abat. Kasunod ng "Mga aswang! Mga aswang! Nandito sila!" sigaw ng isang tao. Kasabay ng pagliliparang muli ng mga ilang sibat na gawa sa bolo, na siyang parang bumugaw naman sa mga abat at nagsipulasan sa paligid. Agad naman na nagkubli ang dalawa sa malalaking puno upang di sila matamaan ng mga nagliliparang mga sibat sa paligid. At nang sinipat ni Arsalan ng maigi kung saan nanggagaling ang mga sibat, mga sulo. Maraming sulo na nagmumula sa apoy na nakalagay sa dulo ng isang kawayan. At ang naamoy ng dalawa, dugong normal ang mga tao na yun. Sa madaling sabi, mga normal na tao ang kanilang mga kalaban. Isang bagay na hindi mapapatulan ng dalawa dahil sa bilin ng kanilang mga magulang na ni kailanman ay hindi sila pwedeng pumatol sa mga normal na tao. Ngunit sa estado nun ng dalawa, sa pagiging aswang nga nila, sa pagkaamoy nila ng dugo ng mga yun, bigla na lang silang nakaramdam ng uhaw sa kanilang sarili. Ngayon lang kasi nila naranasan ang ganun, yung nasa estado sila ng pagiging aswang habang nasa malapitang espasyo sa kanila ang mga normal na tao. Kaya naman, doon ay bigla ang dahang-dahang nagaangil ang dalawa, na parang sa mga sandaling yun ay sabik na sugurin ang mga tao na nasa gubat na yun. At sa pag-angil ng dalawa ng marahan ay pinangibabawan na nga sila ng kanilang pagiging aswang kontra sa kanilang kaisipan. At doon ay bigla na lang nag-iba ang kilos ng dalawa at naging mandaragit ang kanilang kaisipan. Yun bang parang animal o isang predator sa gubat na dahan-dahan lang kumilos, tapos ay nakatuon lang ang paningin nito sa kanyang bibiktimahin o kakainin. Naghiwalay noon ang dalawa na para bang inikutan ng marahan ang mga taong yun, at di nalalaman ng mga taong ito na nasa bingit na ng kamatayan ang kanilang mga buhay. Dahil handang-handa na ang dalawang magpinsan na sila ay patayin nang walang pag-aalinlangan. Iba na kasi ang kilos noon ng dalawa. Parang ang pagka-animal nila ang nagpapasya sa kanilang mga kilos. Nang maya-maya ay bigla na lang kumilos si Arsalan upang atakihin ang isa sa mga tao. Napakabilis noon upang sagpangin ang isa sa mga taong yun. Ngunit sa kanyang pagtakbo, bigla namang may sumunggab sa kanya. Sabay sigaw ng isang tao ng, "Nandito sila! Nandito sila!"
sa paggulong ni Arsalan at nang sumunggab sa kanya upang pigilan ito. Binabatuhan naman ng mga tao ng sibat ang parting yun ng madadawag na halamanan. Lumalaban pa noon si Arsalan. Ngunit, anong ginagawa niyo? Salita ni Sael. Dumating na rin pala si Sael. At sa boses na yun ni Sael, biglang parang nabalik ang wisyo o kamalayan ni Arsalan. Nasaan si Idol? Tanong pa ni Sael. Ngunit, hiyaw ng isang aswang. Yun si Idol. Bigkas ni Arsalan dahil umatake na si Idol sa mga sandaling yun sa kabilang bahagi. Dito ka lang, salita ni Sael. Sabay angil ni Idol sa pagkilos ng mabilis ni Sael, pero bigla namang nabaling ang pansin ng mga taong yun. Nang makita nila ang maladyablong nilalang na lumilipad sa kanilang tuktok, sabay mabilisang papabulusok nito sa mga yun at agaran na inararo ang mga taong nakahawak ng sulo. Ang iba ay lumundag na lang sa pagdapa sa lupa at ang iba naman ay tumalsik dahil sa pinaghahawi sila ng nilalang na yun ng malalaki niyang braso. At yun ay walang iba kundi si Dato O'Hara. Kasabay nun ng, "Aswang! Nandito sila!" Sigaw pa ng iba sa mga yun. Doon ay nakita naman ni Sael si Idol na may nakabaon na sibat sa braso nito, katabi ng isang normal na tao na patay na. "Idol, anong ginawa mo?" Salita ni Sael. Bunot ng sibat sa braso nun ni Idol at angil pa nito. "Halika na!" Salita pa ni Sael. Sa lugar naman na nilapagan ni O'Hara, doon ay nakatayo naman si Mael, Atara, Mang Pasyo at Lucila. Kasunod na ang paglapit ni Arsalan sa mga yun, kasabay ng paglapit din ni Sael at ni Idol na inaalalayan nito. "Anak, napano ka?" Tanong ni Lucila ng pag-aalala kay Idol. Ayos lang ako. Ayos lang ako, inay." Sagot nito. Maya-maya pa, "Huwag kang mag-alala, Lucila. Kaya yan ng anak mo. Di na siya bata." Dagdag pa ni Mael. "Arsalan, bakit kayo natagalan?" Tanong naman ni O'Hara sa anak nito. "Napalaban po kami, itay." Sagot naman ni Arsalan. At sa pagtitipon-tipon nga ng buong pamilya sa gitna ng gubat na yun, nandyan na sila. Bigkas ni O'Hara kasabay ng paglingon ng lahat kung saan nakasipat si O'Hara. Doon ay nakabangon naman na ang mga taong nagsitalsikan kanina sa pag-araro ni O'Hara sa mga yun mula sa himpapawid nga, dahil di naman niya talagang intensyon na patayin ang mga ito. "Nandun! Nandun sila!" Sigaw pa ng isang tao. At sa boses na yun, nasilayan nila O'Hara ang mas marami pang mga tao na nakahawak ng sulo. Napapalapit na nga sa kanila habang pinagmamasdan yun ng buong pamilya. Napatanong pa si Sael nun ng, "Dato, anong gagawin natin?" "Mula sa araw na ito, Manong Sael, Mael, Bayaw, hindi na ako isang dato. Tapos na ang ating katungkulan sa binuo nating turugan. At ang magiging huling misyon na lang natin sa mundong ito ay panatilihin na lang ang pamilyang to na tahimik hanggat nabubuhay tayo." Sa pag-uusap ng dalawa, habang nakatingin sa mga papalapit na mga tao, doon ay nakikita na ni O'Hara ng maliwanag ang mga taong nasa harap noon. Nakakapa ang dalawa doon, yung parang sa mga praile. At sa pagliwanag ng paningin ni O'Hara sa mga ito, biglang kumabog ang dibdib ni O'Hara, kasabay ng parang pagtaas ng galit ng emosyon naman ni Lucila dahil sa kanilang nakita.
Kuya? Siya yan. Usap ng dalawa sa kanilang pag-iisip, sa kanilang espesyal nga nakatangian. Alam ko kapatid ko, tumanda lang siya. Tugon naman ni O'Hara sa kapatid nito sa kanyang wisyo. Dahil sa mga papalapit na tao, ang isa sa mga yun ay walang iba kundi ang prayoling bumasbas ng pagsunog noon sa ama't ina ni Lucila at O'Hara. Alright, yun mga kabagis ko! So, nakakalungkot man, pero wala na ang turugaan ni Dato O'Hara. Pero kahit naman na ganoon, ay buo pa rin naman ang pamilya nito na siyang kanyang pinakakayamanan. Malapit na tayo sa pagtatapos nito mga kabagis ko. Or baka sa susunod na upload, wakas na nga. Pero bago ang lahat mga kabagis, naunahan nyo na ako Binata nyo na ako sa comment section. Merry Christmas sa inyong lahat mga kabagis ko, no? Wala muna tayong shoutout ngayon mga kabagis ko ha. Bale, sa susunod na lang siguro. Salamat sa suportang tunay.